Late. Kamusta ang iyong Holy Week? Nagninilay-nilay. Yes. Anong ganap? Bahay lang. Hindi ako na-travel kay ang mahal ng gas. True. Oo nga. So dito na lang tayo sa bahay lang muna. Which na-enjoy ko rin naman kasi wala, pahinga, luto, yung mga favorite kong gawin. Oh, ay kasi lagi kang wala sa bahay dahil nagre-report ka sa work. Yeah, so it's really nice to be just at home. Diba? Tinitake advantage mo yung mga time na to. Well, ako sa bahay lang din, nag-work. Nag-work ako at tinake advantage ko rin yung araw para mag-general cleaning ng buong bahay namin. Hindi ko pa yan nagagawa. Mag-declutter and all. Yan. Dito, maraming ganap during Holy Week. Kasi nga, 'di ba, may healing festival dito during Holy Week season. Yes. And actually, mas malapit siya. Malapit yung area, yung tinatawag nilang Mount Bandilaan. Yan. Every Holy Week, umaakit lahat ng mga tao doon. Ginagawa nila kanilang mga rituals. At doon sila nagbebenta ng mga langis. Pero hindi yung para para makatipid ka sa sa gas. Hindi yun gano'n. Yung kay Telma. Panghiling. Panghaplas. Oo, yung mga panghilot-hilot. Marami actually naghihilot doon. Pero yung mga ba na yan, yung mga pinibenta na yan, walang dasal-dasal. Kasi may mga ganun daw. Meron. Kaya nga, ito yung season na yun. Kasi full moon, pupunta sila sa taas ng Mount Bandilaan, and then they do rituals. This is the right time na parang para maging effective. I don't know, hindi pa kasi ako pumupunta kasi sobrang daming tao. Parang twice na kami nag-Holy Week dito. Hindi ko pa siya, parang hindi pa ako ganun ka-interesado puntahan. Dito sa atin, sa Puerto Princesa, meron tayo di bang Mount Calvary na tinatawag? Yan. But lately, parang for ito, simula ng Thursday until yesterday and ngayon, sabi nila ito ata yung pinaka-kukunti yung bumisita sa Mount Calvary. Here. Kasi laging maraming tao sa Mount Calvary. Tapos Friday, meron naman, pero hindi rin ganun katulad ng dati na wala kang masakyan papunta sa Mount Calvary na mga multicab or anything kasi punuan. Ngayon ata, even yung mga bumibiyahe ko konti. Oh, dito din, di ba? Naalala ko last year, na-stranded pa si Ken sa Dumaguete. Kasi wala siyang masakyan. As in, parang tataob na yung mga fast craft dito. So, sobrang punong-puno talaga. Yes. Well, ganun din. Affected din dito yung tourists. Pagdating sa traffic na dumating ng mga turista ngayon, which is, we all know na very conscious na kasi lahat ng tao ngayon pagdating sa spending. Yes, totoo yan. Totoo yan. Yes. As I was galing sa bayan, I have to stop by everything na kailangan kong gawin bago ako makarating dito. So siguro meron na ako mga 1, 2, 3, 4, 5 stops hanggang makarating ako ng bahay para lang magawa ko na lahat ng errands sa labas and hindi na ako lalabas ulit. True. Ganon. Alright, yes. Tapos nagpagas na ako at the end. Pina-full tank ko na yung kotse para tataas yun Anyway, pero hindi yan ang topic natin today. Yes, but diba? It is still connected because we are living in imperfect world, 'di ba? Kaya ito din yung mga moments and season na tinetest din yung faith natin. And we are not perfect kasi nga nakatira tayo sa isang imperfect na mundo. That's why we have failures also in life.
But we Yes. need to find our way back. Lagi namang may chance. Every day na gumigising tayo, there's always a chance. So, that's the reality of life na hindi naman Yep. hindi everyday strong yung faith natin. Yan yung pag-uusapan natin for today's episode, which is very timely and relevant to all our viewers and to this season that we are celebrating. Actually, when posting this one, tapos na siya. But still, this is the time na pagnilay-nilayan natin yung ating faith, yung mga failures natin, and how we find our way back. Yes, totoo yan. Yes. And ano ba ang mga dapat nating pag-usapan? Faith, failures, finding our way back. Yan yung mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa mga. Siguro it's also a way of reflecting. Mm-hmm. Yun nga, sabi mo, let's be real, di ba? Hindi naman talaga laging strong tayo sa pananampalataya natin. Yeah. So, minsan okay ka, minsan hindi. Minsan you'll even question kung ano ba talaga, nawawala ka na sa mga bagay-bagay. So, yun. Yes. So, this is our Holy Week special. Next. Yes. Hindi pa ba tayo huli? Kasi Black Saturday na eh. Well, Resurrection Sunday ito mapopost. Okay. Yes. So, sige. Siguro yung pinakauna natin, kuya, is let's start. Saan ba tayo muna nagsimula? I mean, our faith background, where it all started. Paano ba na-introduce yung faith sa'yo? Ikaw? Una, first. siguro Ladies first. Kasi, well, ako kasi, syempre naman lahat naman tayo at being Pilipino, talagang we are very religious, 'di ba? Sa part na 'yan ng culture natin. But I guess masasabi ko na nagkaroon ako ng real relationship and mas malalim yung pangunawa at mas nasasabuhay ko yung aking faith nung ako ay 21 years old. Tama ba? Yeah. So, medyo late na Okay. siya. Yeah. But it's never too late, di ba? Yung husband ko, which is his born-again Christian, so siya yung nag-introduce sa akin na about this. Boyfriend ko pa lang siya nito. At Okay. syempre, at first, sumasama ako just to please him. But, during the first day pa lang nung sumama ako sa kanya sa church, iba na kaagad yung feel sa akin. So, Okay. parang I feel comfortable, I feel at home, hindi ako na alibadbaran, hindi siya sa akin, parang matagal na akong nagsisimba sa isang born again church service. Kasi iba eh. Sabi ko nga sa kanya, uy, sabihan mo ko pag luluhod na or tataas ng kamay or mag-amen ha. Mamaya bahuli ako eh. Sabi niya lang sa akin, uy, hindi, ano ka ba? Para ka lang a-attend ng concert. Sabi niya. Yeah, yan ang sabi niya. Kasi diba, yung praise and worship is different. Oo, yeah. Different talaga sa Catholic, which is yung dati kong pina-practice na religion. So, yun. And then, which is, fortunately, same church with you, kuya. Doon din nagsimula yung relationship natin. Diba? Yeah. So, yun na. Eventually, na-belong na sa Bible study group, which we call life group. And then, nagkaroon na ng pagbabasa ng Bible every day. Kasi, di ba, pinapractice natin yun sa church. And naging part ng ministry, which is doon din tayo mas naging close. So, yun. Doon na nag-start yung buhay ko. Yung faith, at na-exercise yung faith ko as a Christian. Wow. That's a good story, ah. Mm-hmm. And until now, you're still walking in the Lord. Yep. Tayo naman, pareho naman tayo.
Ako, I worked early kasi nung panahon ko na nasa college ako, nagtatrabaho na ako. So, I was right after I was working in radio, tapos napunta ako sa isang agency, airline agency sa West Air Philippines. So, nag-work ako doon, tapos meron yung manager namin during that time ay born again Christian. So, she invited me na umattend ng cell group. Cell group pa nun. Taga-life din siya. LRC pa yun nun. So, cell group noon. So, attend. 2 years. 2 years ako na uma-attend lang. Na masaya lang kasi maraming pagkain. Yan. Tapos, nandun yung mga friends ko. So, we get to invite our friends. So, nakakasama ko yung mga close friends ko. Sila Boy Boy, sila Daryl. Those people na mga close ko back in college. Daryl Ong ba yan? And then, Daryl Escamilla. Okay. Best friend ko yun, nasa States na ngayon. Anyway, so yun, until it came to a point na sabi nung cell group leader namin, why don't you try na umattend sa church? Sabi ko, it's high time also na umattend. So pumunta ako, tapos katulad ng sinasabi mo, I was moved by the praise and worship. So doon din talaga, I just found, hindi ako naiiyak at nasamid lang ako. I just found out na I just found myself na I was kneeling down already. Back in high school, dito when I was in PNS sa Palawan National School, merong, alam mo yung student center? Mhm. Diyan malapit sa PNS, malapit sa PSU, malapit sa Baptist Church. So merong ng mga bata na pwede ka mag-basketball, pwede ka mag-table tennis, etc. So it's a hub para sa mga estudyante. Pero before ka maging member doon, merong Bible study. So looking back, sabi ko, just for me to be able to get in, kailangan mo talagang pasukan yan kailangan mo mag-Bible study for a series of moment. Siguro mga, hindi ko alam, 3 or 4 na sessions Mhm. para until ma-accept mo si God. Papaintindi sa'yo kung sino si God, ano yung relationship, ganyan-ganyan. Meron pa yung may mga sinasagot-sagutan ka, may simple quiz sila, ganyan. And then, you get to accept God. So sabi ko, doon pa lang pala, in-accept ko na pala si God. So high school pa lang. Yun, nakakatawa lang na maalala yung mga ganong bagay. Also, yung nag-invite pala sa akin, who is, she's in the Lord now, si Peachy. Linggo-linggo yun. Kapatid siya ni Chari Kabading, nung isang friend ko rin. So, dalawa lang sila mag-sister. Nung time na nagba-Bible study ako, nalaman niya nagba-Bible study ako, etc. Ganyan. Tapos after 2 years na gano'n, parang in-invite niya na ako, punta ka sa church. So sinundo niya ako just to bring me doon sa simbahan. And then, malaking factor din yun. Talagang na-realize ko na, inalagaan pala din talaga ako nung friend ko na to. So nakakatuwa, maraming pinadala ang Lord ng mga tao. Mhm. And then, lumago yun kasi marami na ako nakilala, marami nang maging close friends along the way na nagpatatag lalo ng faith ko, nung relationship ko with the Lord. Yun. So, Yes. Same here. Parang mas lumaki yung network ko, lumaki yung circle ko. Actually, maraming circles. Different circles kasi marami tayong mga open cells and life group na ginagawa, 'di ba? Yeah.
Yes, plus the ministry. So, Totoo. which is yung during that time, naalala ko, parang second family ko na talaga yung worship team. Yun. Na-involve tayo sa praise and worship. Sa worship. Yes, oo, parang grabe pag once a week kasi Mm. 'di ba nagmi-meet tayo for rehearsal para sa praise and worship. Grabe parang hindi na tayo maghiwa-hiwalay after practice, kakain pa sa labas, 'di ba? Parang tas kinabukasan Yeah. tayo-tayo ulit yung magkikita. Parang I always look forward sa Saturday. Kasi syempre mga professional tayo no, nagtatrabaho tayo. Parang lagi ko nilo-look forward yung Sabado kasi Yeah. yun na lang yung rest ko. Tapos parang kumbaga sa sa mas shallow pa na explanation is parang yun na lang yung lakwatsa ko. 'Di ba na I get to express myself, tapos you belong to a community na very supportive, masaya ang vibe and all. So, knowing that, Okay. knowing yung ating sinimulan, yung ating faith, no, personal faith, or how we had our personal relationship with the Lord, is there any moment na kinwestiyon mo yung faith mo, kuya? How do you Yung question your faith nga ba? faith ko. O paano ba yun? I think there was. And hindi na question, hindi like, hindi naman question yung faith ko, no? Kasi alam ko na yung pananampalataya ko is solid. Siguro question ko si God nung time nung mamatay ang tatay ko. Mm. Na parang, why this early? Why this soon? Why should it happen to us? Parang walang hint, walang anything. Parang bigla lang it came as a surprise. So, kinwestiyon ko si God, pero hindi ako nagalit sa kanya. Parang hindi rin tampo. Kinwestiyon ko lang talaga. Parang, bakit? Bakit kailangan ganun ang mangyari? Pero eventually, I have come to realize na I think it's time also for Papa to rest and to be with the Lord. Kasi alam ko naman na he accepted God as his personal savior, Lord and Savior. So, alam ko he's now in heaven. So, hindi pa rin, it's not that easy, pero alam kong yung totoong sinasabi ng mga tao din na he's in a better place now. So, eventually, naintindihan ko na, I think it's what God wants para sa father ko. Kasi nga, para makapagpahinga siguro yung papa ko, para yung mga ganang bagay. So, yun lang, kinwestiyon ko siya at a point. Pero hindi naman yun naging constant. Ano lang yun. Dala siguro ng emosyon, dala nung pagdadalamhati, yung mga ganung bagay. Yun, ikaw ba? Well, Do you ever question God? I question God, pero hindi ko question yung faith ko. I question God during that time I'm experiencing, I don't know, ako lang naman nag-diagnose sa sarili ko ng anxiety or depression. I just asked God, bakit ako? Bakit ako? Bakit inalaw niya yun? Which is, na-answer din siya. Which is, na-answer Okay. din naman yung tanong ko na yun. Na bakit ako? It's because nagkaroon ako talaga, honestly, nagkaroon ako ng distance with the Lord nung naging masyado akong preoccupied sa lahat ng mga responsibilities sa mundo. Kasi during that time, it was pandemic, kuya. Tapos we had our second born. And alam mo naman, pag pandemic, parang lahat ng tao talaga ay nagsastruggle, diba? Kahit anong status mo pa sa buhay, lahat may struggles and challenges na kinakaharap. And nagkaroon pa kami ng pangalawang anak, which is unexpected. But of course, still a blessing from God. So, parang ang bigat-bigat i-carry yung lahat ng mga nangyayari until siguro kaya nag-fall ako into depression, samahan pa ng postpartum. I think yun na yun.
So, that's why I question him, bakit So, ako? Bakit nadala ng niya, patong-patong. yes, nagpatong-patong na ng life circumstances plus yung season pa namin sa life namin. So, yun, nasagot din naman yung tanong ko kung bakit inalaw ni Lord na mangyari sa akin lahat ng yun. It's because kasalanan ko rin. Kasalanan ko rin kasi inalaw ko rin mangyari siya sa akin by not putting Him first. Parang Mhm. nilagay ko lahat ng strength, lahat ng alam kong kaya ko sa akin. Hindi ako nag yung parang naging last result ko siya. Yon. So, lesson learned, dapat talaga is put God first in everything we do, and wag natin siyang kakalimutan kapag meron tayong mga transitions in life. Lalo pat pag naging parent na tayo, True. malaki-laking responsibility kasi Mm. yan eh. Pero wag nating hayaan na maapektuhan yung relationship natin with the Lord. Yun. Sige. So I guess the right question for that is if we question God, 'di ba? But now, the question is, na-test ba yung faith natin because of those situations? Sabi mo nga, losing Papsi, your father, and yung sa akin din, yung mga challenges in life, na-test ba yung faith natin doon? Kumbaga, nawala ba yung pag-asa natin or hope natin? Sabay-sabay din yan eh. Sabi nga, when it rains, it pours. So, nung mamatay ang tatay ko, so I have to take charge of a lot of things, di ba? So, inalagaan ko yung nanay ko, so sa akin na siya nag-rise up yung responsibility. At the same time, humina yung business, um, ano pa ba? Na-diagnose ako ng yung sa aking pagiging diabetic. So, sabay-sabay yung mga ganong bagay. So, may health condition, merong COVID, thrice ako na COVID. Alam mo yun, parang, ano siya, yun na nga, when it rains, it pours. Sabay-sabay. So, pero, tinest yung faith ko, pero I held on to it. Sabi ko, wala naman akong ibang pupuntahan. Wala akong pwedeng ibang kapitan, kundi si God. And we cannot rely on people. Kahit na sa family pa natin, hindi po pwedeng, dahil dyan, ano lang, sa inyo lang ako kakapit. No, we always look for someone higher. And wala naman tayong ibang pupuntahan, kundi si God lang talaga yun. Mhm. So, even siguro ngayon, at this point in time, at this point of my life, there are still tawag dito, struggles, trials, and somehow mga bagay-bagay na kailangan mong pagdaanan. Pero all this time, wala naman, yung ganun pa rin yung stand ko. Sino bang ibang pwedeng kong kapitan? Sino pwedeng iba ang pwede kong lapitan kundi si God lang? Wala namang iba. So, yun. Siguro I would come at the end of my life knowing Jesus and loving Him and following Him. Kasi there's no other way but siya. Yun. Ganon. So, Medyo pang Holy Week talaga yung topic natin very serious tayo ngayon Pero alam mo, Yeah. kuya, baliktad nga because, baliktad for me because some people, kapag nagkakaroon sila ng mga challenges in life, kapag meron silang mga pagsubok na pinagdadaanan, nawawala sila kay Lord. Ako naman, the more na nagkakaroon ako ng problema, the more naman ako na tumatakbo sa Kanya. The more na Yeah. lalo ako nagiging closer sa Kanya, lalo akong nagbabasa ng Bible. Kapag baliktad ako pag medyo easy yung life, pag hindi tayo nakaka-experience sa mga struggles, medyo very light lang at very comfortable ang Nawawala buhay. Doon ako, hindi naman nawawala, kundi parang nakakalimutan magbasa, nakakalimutan. But before yon, ngayon I'm giving really parang effort
na Nine. kailangan, yes, extra effort talaga na unahin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa ko. But, yun nga, sa akin, baliktad, the more na merong Eh, pinagdadaanan, the more na mas nagiging closer ako kay Lord. Ganun yung ano sa akin. Ganun yung parang kukunin ako ng langit. Kasi pa sunset na. So, yon, di ba? Kaya pa. Grabe yung sun rays sa akin dito. Oh, parang hindi ko na alam kung anong angulo yung Diba? gagawin ko para lang lumayo sa araw. So, yon. Yes. And salamat sa mga sharing. Iko-continue natin yan. But before that, let's have a quick news break. So, unahan mo na, Kuya Aye, DJ Brian. Sige, magbabalita muna tayo ng konti, no? So, magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang inyong news break, ang mga isyong dapat nating pagtuunan ng pansin, lalo na pagdating sa accountability at public service. Umani ng pansin ang pahayag ng Malacanang na Hoy Gising bilang depensa sa patuloy na trabaho ng Interagency Committee on Infrastructure or ICI, kasabay ng mga tanong ng publiko tungkol sa mga proyektong flood control sa bansa. Ayon sa palasyo, hindi raw natutulog ang pamahalaan pagdating sa mga kasong may kinalaman sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Iginiit nila na may mga kasong isinampa at kasalukuyang umuusad sa legal na proseso. Pero para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga komunidad na paulit-ulit binabaha, hindi sapat ang mga pahayag. Ang kailangan ay konkretong resulta. Sa tuwing may malakas na ulan, maraming pamilya ang apektado. Nasasayang ang ari-arian, naaantala ang trabaho at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga tao. Kaya ang tanong ng ilan, nasaan na ang proyektong dapat sana'y solusyon sa pagbaha? Ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa infrastructure. Ito ay usapin ng accountability, transparency at tamang paggamit ng pondo ng bayan. Dahil sa huli, ang mga proyektong ito ay para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Habang sinasabi ng gobyerno na gumagalaw ang mga kaso, inaasahan naman ng publiko na may makikitang malinaw na resulta, mga proyektong maayos, ligtas at epektibo. Sa panahon kung saan ang climate change ay patuloy na nagpapalala ng epekto ng mga sakuna, mas lalong mahalaga ang maayos at tapat na pagpapatupad ng mga proyekto para sa disaster prevention. Patuloy nating tutukan ang mga susunod na development sa usaping ito. Ito ang inyong news break, manatiling mapanuri at maging bahagi ng panawagan para sa pananagutan at maayos na serbisyong publiko. Ayan po ang ating balita. Ayan po, Yan. din minsan ang mga sumusubok sa ating pananampalataya sa gobyerno. Yan. Anong reaction mo kapag gano'n, ano? Ano ba reaction mo? Ikaw ba nagagalit ka sa mga gano'n? Actually, oo, syempre naman, dahil nagbabayad tayo ng buwis. Pero ako, more on, babalik ako dun sa faith, no? Minsan nagiging hopeless ako. Nagiging hopeless yung tingin ko sa situation na yan, ha? Lalo na sa usapin na yan na flood control. So, kasi parang, alam mo yon, parang ang blur nung nangyayari. Ngayon ha, sa point of view ko na citizen na nanonood, nakikinig lang ng mga hearing nila, minsan, alam mo yun, napaka-aggressive nila, tapos parang mawawala ulit yung agenda, mapapalit, kagaya ngayon, napalitan na naman ng dahil nga sa gera sa Iran and Iraq, tumataas ang mga presyo ng bilihin, parang natatapalan siya, oo, yung tinatawag ba na agenda setting yan, no, kuya? So, tapos yung impeachment ni Vice President, parang, teka lang, asan na yung una, 'di ba? So, yun lang, Pero nakakalungkot. kasi hindi mo rin naman pwede kasi i-delay yung ibang bagay. So, I don't think intentional na tapalan ng ibang issue yung ilan kasi napapanahon din talaga. Mhm. Like, hindi mo naman pwede pigilan yung nangyayari ngayong gera sa Iran.
So, pwede ba yung mawala sa senaryo? I don't think it's because pero sana siguro yung clamor lang ng mga tao is that yung investigation will continue at Yes, nararamdaman ko siya. yun din yung ano ko na habang may, yun nga, sabi mo nga kuya, wala kasi tayong, hindi natin siya makokontrol yung mga bagay na dumarating or yung Yes, mga so nangyayari. But we still hope that behind the scene, meron pa rin nangyayaring progress. So bakit ako totoo. nagaganon? So, before mag-edit tong ano natin, first ano natin, recording natin, what can you, anong sa tingin mo kuya na magigive natin na advice sa mga nanonood ngayon in this kind of situation? Sa ano lang natin, in our small little ways or as a point view na isang citizen ng Pilipino, ano yung pwede nating magawa to para ano ba, mabawasan yung mga ganong pangyayari or para Um, makatulong? Ako unang-una, do your research Mhm. sa mga tao, no? Kasi ang daming fake news eh. So sometimes because of how we react on the news na mga napapanood natin, mas lalong lumalala yung sitwasyon kasi mali yung balitang natatanggap mo. And of course, ipapasa mo yun sa iba. Or naniwala ka na na ganito ay mali, hindi pala tama. So sometimes you have to learn kung paano talaga, lalong-lalo na sa mga kabataan, no, na Mhm. nanonood sa atin. Even yung matatanda, yung Share ng share. mga, oo, share ng share, pero hindi nila alam how to, tawag dito, how to validate kung fake news ba yan or totoo ba yung balitang yan. Mhm. So sometimes you have to be watchful about that. So it's our responsibility to know the truth. So, bilang mga Pilipino, kailangan po nating maging mapagmatsyag at maging tama yung ating mga nababalitaan. Sometimes kasi even yung mga tawag dito, national media, Mhm. binabansagan pang fake news ng mga tao dahil lang they want to believe into something which hindi naman talaga tamang paniwalaan. Kasi nga may napanood lang kayo na ganitong link. Ay, Or totoo na yan. sometimes clickbait, no? Yeah. Oh. Or sometimes, because that's what you want to believe in. Mhm. So, kaya parang blinded ka na sa mga totoong balita na this is really what's happening. And this is really the truth. And ito dapat talaga yung mga kailangan mong malaman at mapaniwalaan. Pero, because you are blinded already, hindi ka na nagiging responsable sa mga natatanggap mong balita. So yun, just do your research bilang Pilipino. Siguro maging matalino naman tayo and I hope come 2028, sana maging matalino tayo ng Wait pumili. lang, Para mag-aantay pa ba tayo ng 2028? Parang hindi ko na hindi, kaya. kasi election, di ba? It will come in 2028. Yeah, Pero I know. sometimes, wala ka naman, hindi mo naman pwede kasing sabihin na, oh sige, pwede ko na ilagay ngayon si ganito Mm. dahil siya yung gusto ko, dahil maayos. Pero, Ilalagay ko na si alam mo, Ariel. ha? Ilalagay ko na si Ariel. Ikaw Kasi na. may proper time pa sa lahat. So, come 2028, please be wise and know kung sino talaga yung dapat at nararapat na nandoon sa mamumuno sa atin. Tandaan nyo, ilang taon na naman yan na maglilid True. atin. So, please. Ayan. Ako, very short lang. Actually, medyo nasabi mo naman na lahat. Like, do your So, research. Most importantly, do your research sa next leader na bobotohin natin. Please, do research naman po. Hindi lang dahil sa eto yung popular. kinalakihan ko or popular siya. Do your research, be smart, and of course, always pray sa lahat ng they exercise their faith. That is the right time na i-exercise natin yung ating relationship with the Lord kasi we believe naman that God will
will put kung ano yung deserve natin. Actually, sabi nga nila, di ba, we deserve the leader that we have. Kasi yan naman yung pinili natin. Exactly. Well, not for me. Yun na nga eh. Ang problema, nadamay pa. Nadamay tayo. Hindi naman yun yung pinili. Damay-damay. Damay-damay yarn. Anyway, but again, we need to move forward. And moving forward is finding our way back. So, ikaw ba, Huya, kapag nandun ka na sa naliligaw na landas ka na, ano ba, paano mo ba binabalik? Di ba may tinatawag kasi tayo sa mga born again Christians? May tinatawag na first love. Oh, You- pareho you tayo always- ng point. You always go back to your Our first. first love, yes. So, when was the time or remember the moment na you fell in love or you were really you nando ka sa height ng relationship mo with the Lord. So I think it's always yun yung laging nagpapabalik sa akin. Just remember yung mga kung paano naging faithful si God even if I'm faithless. Alam mo yun, yung kahit kita mo yung faithfulness ni God sa buhay mo, na parang you don't deserve it anymore. That's grace. Hindi mo na deserve yung mga bagay na natatanggap mo or meron ka ngayon. Pero because of the faithfulness of the Lord, andyan ka pa rin, you're still standing. So, yun yung mga bagay na nakakapagpabalik sa akin na, who am I to turn my back on the Lord? Sino ako para tumalikod? So yun, again, parang wala akong ibang po pwedeng puntahan. Alam mo yan, kundi siya, walang iba. Yun, ikaw ba? Well, pareho tayo. Finding my way back is balikan mo yung first love mo. Which means, sa akin naman kasi yung how will I define yung, when I say si Lord yung first love ko, that means si Lord dapat yung inuuna ko. Kasi sa atin, the usual definition ng first love is, una mo siyang minahal, di ba? Unang, parang who's your first kiss, di ba? Ngayon siguro, as we move forward, balikan natin kung sino daw kasi yung nauuna or sino yung nag-occupy most of your time. That is your first love. So, ibig sabihin, Yes. we can assess ourselves right now. Ano ba yung, saan ba tayo nagsispend ng time natin, ng resources natin, ng buhay natin in general. That is our first love. So, kung ikaw yung taong buhay mo na yung trabaho mo, that is your first love. Kung buhay mo na yung masyado mong kinakarir yung pagiging nanay mo, di ba? Nagpapaka-Wonder Woman ka, that is your first love. Walang masama doon, Yes. but hindi siya enough or hindi niya masosustain yung pagiging best mo sa career mo, pagiging best parent mo, pagiging best anak mo, kung hindi ang first love mo ay si Lord. Diba? So, also, you connect to Yeah. people. Totoo yan. Connect also to people na pare-pareho kayo ng first love. O, wag kang magko-connect sa tao na iba yung first love niya. Kasi madadrag kayo lalo doon. So, reconnect to people na you have the same language of love. Ika nga. Yun. Sometimes hindi siya reconnect. Sometimes you constantly connect. Hindi naman siguro naputo yung relationship na meron ka. Siguro you just have to nurture it and continue connecting with them. So malaking factor yung mga ganung bagay. So when you're connected with people, hindi nawawala yung relationship with them, it's a good avenue for you to build also yung iyong faith. At hindi ka mawala doon sa ang tawag doon, yung anchor, timon. Yung timon ni God. Marco, di ba, yung captain niya nagaganon. Yung
Ito yun. Pero yun yung sa ilalim, sa dagat, kung saan yung pumupunta. So yun, I think it's a good way for you to not get lost, and you will always be on the right path. Yun. Yes. At pero hindi siya biglang Factor. comeback ha. Yes. Yes. So, One step at a time. Unti-unti lang. Unti-unti, yes. Pero at least meron kang ginagawang effort kasi nakikita naman yun ni Lord. At siya yung mag-lead sa'yo until you see yourself that you are fully come back and welcome to Tina version 2.0. My ganun. Anyway, yung tanong ko, paano paano na bago na paano ba nag-improve yung faith mo over time? Ano yung ginawa mo para mas maging matatag yung pananampalataya? Well, first, kuya, is ang fully surrendered life siguro. Parang kasi pag magulang ka na, parang minsan nagiging control freak ka. You always need assurance, advance ka mag-isip, 'di ba? Laging ganun. So but ngayon, siguro I let him decide on everything, and I make sure na maliit or malaking decision is may approve niya. May signature niya signed by. Wow. Yes, very Very good. may conscious effort talaga ako, kuya, na laging may ganun. Kasi natatakot na ako eh. Bilang tayo ay going 40s na, marami na tayong napagdaanan na matigas ang ulo, pinapahaba pa natin yung agony natin, gusto nating itry ito, 'di ba? Nakikipag-negotiate pa tayo, baka naman, beke naman, pwedeng may experience, 'di ba? Yeah, Hindi na sa time and age natin ngayon. So, let him lead, let him rule, and be the potter nga, sabi nila, na ating buhay. Ikaw ba, Hoys? Ganun din. I think along the way kasi, because of you see how faithful God is in your life, parang ito din yung magpapatatag sa'yo para hindi ka mawala doon sa pananampalataya mo. Mm-hmm. So, because you experience yung faithfulness ni God sa buhay mo, or your family, or your business, or your whatever, education, trabaho, pag nakita mo yun, hindi lang dahil binibless ka ni God pero kung paano kanya, how God see you and brought you through doon sa mga bagay na yun. Mm-hmm. Dahil dinala ka sa isang bagay na alam mo yun, nasa halip na lugmok ka na sa buhay or whatever, pero makikita mo, nandun yung kamay ng Panginoon. So, that changed me. Or that is constantly increasing my faith even more. Mm-hmm. So, it feels like faith now feels less like an obligation na parang I have to do it, kailangan gawin ko to kasi be-bless ako ni God. Hindi. But it's more like a connection. True. Diba? So, when you have that faith, you know for a fact na connected ka sa Panginoon. Yes. At hindi ka mawawala. Yung bagay yun. Yun. Sabi mo nga kanina, parang, at never naman tayong iniwanan ni Lord. Minsan kasi, pag nandun tayo in the middle of crisis natin, hindi natin yung nakikita. But once na na-overcome natin yun, napagtagumpay natin yun, that's when we realize na, grabe, hindi ko na-expect na malalagpasan ko yun. But, yun, parang footprints in the sand, di ba? Kasama natin siya all throughout our journey. So, yun. So, ano nga ba yung faith in real life? In a shallow, siguro, very shallow yung you just attend every Sunday service or every Sunday church. Hindi siya natatapos doon.
Hindi lang yun how we exercise our faith, and that is not the reality of faith. How we apply ba faith in our day-to-day life, sa work, relationships, decisions. Ano, I have this favorite song na pinapakinggan ko long ago when I was still leading worship. And up until now, pinapakinggan ko yung song na yan. It's called Believe by Hillsong. Back in 2000 pa yan. Meron siyang Sample naman, line doon Jen. na, ay hindi, huwag na kanta. Ano lang, I don't remember the lyrics. Ano yan, parang ang first line niya is, I said on Sunday how much I want to revival. I want a revival. But then on Monday, hindi mo na mahawakan yung Bible mo. So hindi mo na, you only have one day in a week to worship God. So what happens from Monday to Saturday? So saan daw yung sabi nga, saan daw yung power doon? Saan yung power ng cross in your life? The lyric says, where's power, the power of the cross in my life? I'm sick of playing the game of religion. So parang sabi niya, sabi niya yung bridge niya, I'm not satisfied living in my own ways. I'm not satisfied to do church and walk away. So parang pupunta ka ng church on a Sunday, tapos pagkatapos ng banal ka, talagang holy, sarap ng pakiramdam mo kasi nakakonect ka kay God. Naiyak-iyak ka pa ng praise and worship. Pero on Monday, or pag uwi mo ng bahay, mainit yung ulo mo, nagmumura ka na naman, gumagawa ka na naman ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya before the eyes of the Lord. So parang may inconsistency doon sa bagay na yun. So yun, yung I think you have to apply faith in, eto lang yung tanong, when you go to work, nakikita ba si God sa buhay mo? Diba? Or when you deal with problems, decision makings, nakikita ba si God sa buhay mo? In your relationship, is God the priority? Sabi nga, di ba, triangle daw yan pag nasa relationship ka. So ikaw, partner, sino yung nasa taas? So dapat nakikita din ba si God doon? So that's an important angle. Faith is not just church. It's how you live every day. So ano ba yung ginagawa mo kapag wala ka sa loob ng simbahan? Yeah. Yun. Ako siguro, kuya, hindi ko makakalimutan yung one of our part ng training natin sa worship team, that we worship God in spirit and in truth. And worship is a lifestyle. Yun, I think yun yung lesson one, the basic life of a worshiper, which is tinuturo sa atin that worship is a lifestyle. When you worship God kasi, means you have faith. Kasi kaya ka nga nag-worship sa Kanya. Ibig sabihin, you have faith. So, hindi lang tayo nag-worship kay God every Sunday na nag-attend tayo ng service para magpa-check nga ng attendance. I'm here, Lord, and it's Sunday, magsisimba ako. But we apply it. It's more on application. Lahat ng narinig natin doon sa Sunday service or simba man yan, homily man yan, or preaching man yan. It's how you apply it after you go out to church. I think yun lang, very short lang. So, now, for those who feel lost, siguro based din sa experience ko, no, sometimes it's okay that you feel distant. Kasi when you feel distant, the more na gusto mo mag-connect. May desire ka to feel connected again. Or basta make efforts na mapalapit ka ulit kay Lord. And that's a time that, alam mo yun, na-exercise mo rin yung faith mo, na-exercise mo rin yung mga natutunan mo in the past, ng very
ano ka pa, very aggressive ka pa, and very strong ka pa sa faith mo, 'di ba? Parang nagkakaroon ka ng moment and chance na balikan yun. And actually, this Holy Week, na walang pasok, 'di ba? Wala masyadong ginagawa. Ngayon, wala masyado tayong, hindi tayo masyadong lumalabas dahil nga nagtitipid. I think this is the right time to reflect kung papaano natin i-overcome yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Lalo pat if we have challenges na pinapagdaanan right now. Sa health man yan, sa finance, relationship, sa work, or sa kung anumang areas ng buhay natin. Ako naman, yung it's okay, sabi mo it's okay to feel distant, no? Mhm. Yung distant naman na yun, sometimes it gives us realization of how important God is, or how important, sabihin na lang natin na sa relationship, malalaman mo minsan ha, ang pagiging distant sa isang tao or sa isang relationship ay nagiging avenue for you to realize a lot of things. So, pwedeng mas ma-realize mo na hindi ko pala kaya mabuhay kung wala siya. Or, it could also lead you into something na baka kaya tinanggal siya sa buhay mo kasi may mas better na ipapalit. So, yung mga ganong bagay. So, in connection naman doon sa faith natin, sa pananampalataya natin na sometimes kapag distant ka sa Kanya, ito din yung moment na hindi mo alam, yun pala yung moment na kinakausap ka niya. Kala mo tahimik lang, pero may ginagawa siya sa buhay mo. Diba? Yun yung maganda doon eh. Kasi God is a God of hindi siya predictable. He moves in mysterious ways. Amen. I agree So, doon sa mga that He has a better plan for us, 'di ba? Minsan hindi tayo nauubusan ng mga prayer requests. 'Di ba? Hindi nawawala Yeah. yan sa daily prayer natin. But ako, I'm always excited. I'm happy that my heart is like that. Kapag meron akong prayer na hindi binigay ni Lord. Kasi ibig sabihin, may mas maganda siyang ibibigay sa akin. Nagiging very hopeful na ako. Kasi minsan, di ba, pag hindi na-answer yung prayer, parang disappointed tayo. Yun na, nawawala yung faith natin. But I hope to all our viewers na magkaroon tayo ng ganong heart na mas maging hopeful and mas excited tayo once that may mga unanswered prayer tayo or merong pang hindi binibigay. It's either God is preparing better or may perfect timing siya for that. sa akin naman, di ba may tatlo siyang sagot? Yes, no, and wait. Wait. So, tatlo lang yun. Pag may isang bagay na hindi mo na-achieve or hindi Chill mo ka lang. nakuha, hindi, Kalma. pwede kasi Kalma ka lang. pwedeng hindi ayaw niya yan para sa'yo kasi hindi ka mapapabuti doon. Pwede ding sumagot siya ng yes, Mhm. bibigay niya sa'yo. And wait, yun nga, kalma lang. Baka, Kalma ka lang. sabi nga, di ba, lahat ay may tamang panahon. Yes. Sabi nga ni Sa Big tamang- Brother, sa takdang panahon. Tinatab yun sa akin, naisip ko. Tamang panahon. ABS ako kapamilya. Okay, I guess kung meron tayong question sa ating mga viewers that they can answer sa comment section, go ahead. Na? Let's choose na lang yung yung unang question. What's one thing you're still struggling with in your faith? Yes. Ulitin mo. Okay. Para nag-struggle ka dun eh. May isang bagay na you're still struggling within your faith. Mhm. Comment down below. Yes. Yes. Tapos may isa na. Sige. Sagot nito, what keeps you grounded ngayon? Ano ba yung grounded? Baka kasi sa States kasi pag sinabing grounded ka, hindi ka makalabas ng bahay. Pang-social. Sige, explain mo yon. O siguro what keeps your feet grounded? May Ibig grounded sabihin, pa rin.
Paano ba i-explain yun? Stable? Hindi eh. Parang ano, kasi I have this thing yung sabi, you keep your feet flat around the The ground. ground. Ayun din nasa Oo. isip ko. So parang laging kang magpakumbaba. Mhm. Yun. I think that's the word. Oo. Pakumbaba. At kung ano na lang yung pagkaintindi niyo po. Yeah. Matatalino naman yung mga viewers natin. Ayan. So Isa pa, this, ah, last na lang. ang daming mo naman tanong, Tito Boy. Oh, saya kaya. What does peace mean to you now? Nakita Mhm. mo ba yan ni-repost ko sa Facebook? Wala pa. Ano yun? Be? Let me Nakita ko check. kasi sa post ni Judy Ann Santos. Oh. Tawa ko ng tawa, ni-repost ko. Sabi niya, Sige na, yung age ko Ariel. ngayon, Oh. yung age ko ngayon, pang peace of mind na lang. Kahit sabihin mo pang lumilipad ang elepante, agree na lang ako para tapos na. Wait. Hindi, kailangan ko makita yan. Bakit di ko makita? Tignan mo. Talaga ba? Oh. Ay, oo. Yung age ko ngayon, pang peace of mind na lang. Sabi mo, oo nga, no. Minsan din, parang, kagaya ngayon, parang basta kakaroon ka talaga ng peace of mind kapag hindi mo kailangan attendan lahat ng mga events. Oo, tsaka hindi mo kailangan mag-agree sa lahat. Totoo. Tumahimik ka na lang. Kasi, hindi naman talaga tayo pare-pareho ng mga paniniwala sa buhay. Exactly. Yes. So, and best doon is that you learn to respect one another. Mhm. So, Oo. i-respeto natin yung pananampalataya or paniniwala ng tao na bakit kaya ganito? Bakit? Para lang sa kapayapaan. Di ba? Yes. Para wala gulo. Para hindi na magulo. Let's just respect Yes. one another kasi hindi naman talaga lahat na-explain ng mga bagay-bagay. True. And also, Diba? exercising humility. Diba? Yes. Minsan kailangan magpaka-humble. O sige, hayaan na natin silang ipaglaban ang kanilang gustong ipaglaban. Yes. Yes. So, this Holy Week, hindi siya ibig sabihin ng time natin na i-perfect natin yung faith natin. It's, Pero, yan parang everyday process yan eh. Everyday natin yan, wino-work out yung ating faith, yung ating relationship. and speaking of working out, you also have to work out on your honesty in your journey. Okay? So, dapat nilalakaran talaga natin yung journey natin with all honesty. Na magpakatotoo ka sa sarili mo, sa buhay mo, Yes. sa pananampalataya mo. And always remember, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, nasaan ka mang season or stage in your life right now, you are always allowed to come back. Ano ka lang, magmuni-muni ka lang, balikan mo ang nawawalang sarili mo. Diba? Uy, Hanapin ko lang yung sarili ko. having said drawer. that, sa mga listeners natin, pakinggan nyo yung song na When God Run. It's connected. Yes. Wherever you are right now, you're still allowed to come back. So, pakinggan nyo yun. Ang title, When God Ran. Yes. Siguro i-comment din natin siya. Yung link sa comment section once posted to on Sunday. Yes. Alright. That's it for this episode. Maraming salamat sa inyong Maraming pakikinig salamat po at sa inyo. panonood. Tama ba yung Happy Holy Week? Happy Resurrection Sunday. Resurrection Sunday. So, God bless you guys. Bye. Until next time. Bye.